Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niyo po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po kaming basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what we did is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings. Kasi about that. sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po, yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular. Kaya nga. Kindly wrap up. Senator Judge Marcos is Yes, going to bail us I round am two. done, but I have questions kung may second round. There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na
lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information, ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang halimbawa, John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binambibilit, reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pag-intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So, doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. So para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the, accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Kindly wind up. Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify,
The decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for Attorney certiorari- Wame, listen to the question, please. Okay It po, is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi Inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. Ay. A decision of the COA executory na po, Your appealed to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na wala naman kayong observations, ano? Yes po. Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya gumawa kayo ng observations. Yes po, Your Tapos Honor. yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Revilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right. Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor.